In today's video, tuturuan ko kayo paano makakuha ng airdrop dito sa Starknet. Okay? Ang Starknet ay isang ZK rollup na layer. So, na-confirm na nila na merong airdrop na mangyayari. Okay? Nung December 8, na-confirm na nila na mag-airdrop sila ng 1.8 billion Stark token. So, paano ba? Paano ba natin makukuha tong airdrop? Paano tayo makakapag-qualify? But before that, if di pa kayo nakasubscribe sa video ko sa YouTube channel ko, click lang dito sa down below and like mo na itong video, follow na rin ako sa ibang mga socials. Okay, so again, confirmed na ang airdrop for Starknet. Ang una mong kailangan gawin is kailangan mo ng bagong wallet. Hindi mo magagamit yung MetaMask or ibang hot wallet na ginagamit mo, Trust Wallet, Phantom or anything. Ang kailangan mong wallet is ArgentX. Okay? Google Chrome extension din siya. I'm not sure kung meron na siya sa mobile, parang wala pa, no? So, same lang siya sa MetaMask, no? Google Chrome extension lang siya. So, download mo lang yan, set up mo yung account mo, seed phrase, etc. Once okay na yan, syempre kailangan mo ng fund dyan. Pero bago natin gawin yon, kailangan meron ka ring MetaMask, okay? Kasi kailangan mo ng Ethereum sa MetaMask mo, sa ibang blockchain, papunta sa ArgentX. Kailangan natin gumamit ng bridge. Ang pwede mong gamitin bridge is yung Orbiter Finance. Plus, meron ng mga additional incentives tong Orbiter Finance. Parang di pa ata kasi sila nag-airdrop din or wala pa silang sariling token. So, kailangan mo mag-bridge ng Ethereum from MetaMask mo sa ibang chain papunta sa ArgentX Starknet na chain. So, kailangan meron kang Ethereum sa kahit anong chain dito, no, mga layer 2 chains, Base, Linea, zkSync, Arbitrum, Polygon, Arbitrum, Loopring, Optimism, Immutable, even BNB chain pwede rin, no, Scroll Zora. So for example, ang madalas yung ginagamit siguro dito mabilis is Polygon. Okay? So kunya meron kang Ethereum sa Polygon mo. Then click mo lang to, so is Starknet. Ayan. Alright. So, na-connect ko na yung both ArgentX and MetaMask wallet ko sa Orbiter Finance. Now, let's say for example, meron kang Ethereum sa Polygon mo. So, type mo lang, sabihin natin yung 1 Ethereum. So, approve and bridge mo na. Okay? Once na bridge mo na yung Ethereum mo sa Starknet, okay na yan. Kailangan mo ng Ethereum kasi ang Ethereum ang magiging gas fee mo sa ArgentX. So, let's say, dito sa account ko is meron akong $8 worth of Ethereum. Pang-gas fee ko to. Now, meron tayong 1 Ethereum sa ArgentX natin. Ano next mong gawin? Okay, ito yung mga kailangan mo kasi maging active sa Starknet. Kailangan mo maging active sa mga decentralized applications na available dito sa Starknet. First is yung Ekubo. Or kung sumaganap ng ibang mga dApps, pwede ka tumingin na sa DeFi Llama. Hanapin natin yung Starknet. Makikita mo dito mga available protocols or dApps na meron sa Starknet. So, Ekubo, JediSwap, zkLend, MySwap. Ayan. So, ang importante kasi dito is meron kang trading volume, no? Nakikipag-interact ka sa mga iba-ibang decentralized applications sa loob ng Starknet. Doon kanya may incentivize para bigyan ka ng airdrop token. So, Ekubo is pwede ka mag-provide ng liquidity dito. Pwede ka rin mag-swap. Again, volume ang habol natin dito So, connect natin ArgentX natin. Then, ngayon, nakikita mo, nagpo-provide ako ng dalawang pools sa ETH-USDC, dalawang parehas na ETH-USDC. So, nag-earn ako ng fees, no? Pwede ka rin tumingin ng mga iba pang mga pairs dito. So, kailangan bumuo ng liquidity. So, that's a separate tutorial na kung paano mag-provide ng LP sa mga ganitong klaseng dApps, no? But, one thing, ang pwede mong gawin is mag-provide ng liquidity sa Ekubo. Next is lending and borrowing platform. So there are two lending borrowing platforms sa sa Starknet na medyo sikat. This is zkLend and Nostra. Ang Nostra meron silang point system kung saan possibly magiging airdrop points din to kasi wala pa silang nilalabas sa token. Ang zkLend I think confirmed na rin na magkakaroon sila ng airdrop. Now, ang ginagawa ko dito is pinang-crossover ko to. So magsusupply ako ng Ethereum dito. Let's say, makita mo sa dashboard ko, nag-supply na ako Ayun, no? Pwede kang mag-supply ng Ethereum dito and then mag-borrow ka ng USDC. Tapos yung binarrow mong USDC, pwede mong i-supply dito sa
sa Nostra. Ayan. And then, pwede ko ulit mag-borrow. Kung enough yung capital mo, pwede ko ulit mag-borrow. Then, lagay mo ulit dito. Salitan lang, no? Again, volume. Kailangan natin ng volume. Just be worry lang na pamaghihiram ka ng ng assets kasi gagawin mong as collateral to, meron tayong tinatawag na health factor. So, kailangan nasa green tayo. Kasi pag umabot sa red to, parang kang rin na-liquidate. Parang sa futures na mali-liquidate ka. And also, nagbabayad ka ng utang. Okay? Right now, minus 1.62% APY ako annually. So, in 1 year, kailangan magbayad ng 1.62% kung magkano naman yung binaro ko. So, binaro kong asset is 173. So, kailangan ko magbayad ng minus 1.61. So, na-offset yan ng mga sinusupply mo. Siyempre, pag nag-supply ka or pag nagpahiram ka ng pera, meron ka nakukuha interest. Pero kasi sa scenario ko, mas malaki yung kailangan kong bayaran, 2.49%. So, 2.49% minus 1.17 minus 41, ito yung lalabas. Okay, so every year, lugi ako ng 1.61%. Pero okay lang yun. Hindi mo na masyado maramdaman yun, honestly, no? So, ganun din yun. So, lahat ng lending and borrowing platform, meron kang health factor if manghihiram ka ng pera sa kanila. So, kailangan mo bantayan yun. So, pag ginawa mong as collateral yung Ethereum mo, hindi pwede mo magsak at a certain price yung Ethereum. Kundi, pwede kang maliquidate, kukunin nila yung assets mo, and gagamitin nila yung pambayad sa utang mo. Okay? So, ingat tayo sa health factor. Double check natin lagi yan, and yung net EP yan. Pwede ka rin mag-mint ng NFTs pero hindi ako sure sa Again, best is i-explore mo lahat ng mga available dApps sa Starknet. Makipag-interact ka, check mo yung mga white paper nila, docs nila kung meron din silang possible airdrop ng sarili nilang token. So parang may airdrop ka na nga sa Starknet, magkakaroon ka pa ng airdrop sa mga platforms. So parang double airdrop makukuha mo dito pag nag-i-interact ka sa Starknet. Alright, so yun lang naman. Obvious lang naman, no? If meron kayong questions, leave na lang yung comment sa baba. And again, subscribe. Nasa bull run na tayo. Sayang, next year, kailangan yung umabot or kailangan yung makisabay kung siyong pumunta sa Valhalla. Alright, thank you.